Noong ikatlong anibersaryo ng aming kasal, itinulak ako ng asawa ko palabas ng kotse para sa kanyang sekretarya. Nakasuot ako ng 8 sentimetrong takong noon. Direktang tumama ang mga tuhod ko sa sahig ng Grand Hyatt. Trebasa ang lupa. Agad na nabasa ng ulan ang laylayan ng aking bestida. Ang mga ilaw sa likuran ng itim na Maybach ay gumuhit ng dalawang matingkad na pulang linya sa gabi at mabilis na lumiko sa kanto at naglaho. Sa siwang ng pinto ng kotse na hindi pa tuluyang nakasara, narinig ko ang boses ng babae sa passenger seat, malambing na parang natutunaw na asukal. Marco, baka magalit si misis mo? Nahihilo lang naman talaga ako eh. Ang pinto ay marahas na isinara sa harap ko. Nakaluhod ako sa lupa, manhid ang mga tuhod sa sakit. Ang malamig na hangin ay pumasok sa kuwelyo ng aking coat. Nakatatagos sa buto ang lamig. Ang ulan ay tumutulo mula sa aking buhok. Ang aking pashmina ay nasa likod pa ng sasakyan. Naiipit ng bag ng sekretaryang iyon na parang isang bagay na walang halaga. Isang bellboy ang tumakbo palapit, may dalang payong, puno ng pag-iingat ang mukha. Ma'am, kailangan po ba ng taxi? Umiling ako. Kinuha ang aking cellphone, gamit ang nanlalamig na mga daliri. Nang umilaw ang screen, nakita ko ang tatlong bagong mensahe. Ang una ay mula sa aking assistant. Ma'am Althea, nabook na po ang flight nyo papuntang Melbourne mamayang 11 p.m. First class, unang hilera, bintana. Ang sasakyan at hotel doon ay naayos na rin po. Ang pangalawa ay mula kay Bea, ang babaeng nakaupo sa passenger seat kanina, nang ngumiti sa akin at sinabing, Ate, pasensya na po. Isang linya lang ang mensahe, sinundan ng isang sorry na emoji. Ate, nakauwi ka na po ba? Malamig sa labas. Baka magkasakit ka. Sabi po pala ni Sir Marco, baka gabihin na siya. Samahan ko raw po siya sa mga lakad niya. Huwag mo na siyang hintayin sa hapunan. Ang pangatlo ay mula kay Marco Santos, 5 salita lang, isang utos, uwi ka na, text mo ko. Tinitigan ko ang tatlong mensaheng iyon at dahan-dahang ngumiti sa loob ng 3 taon. Ang mga mensahe niya sa akin ay hindi lumagpas sa 10 salita. Hindi ako uuwi. Magpabook ka ng flight. Minsan, may dagdag na, huwag mo na akong hintayin. Kahit ang bantas ay nagpapakita ng pagkainip. Samantalang ang mga mensahe ni Bea ay laging may ngiti, laging ate ng ate, at laging lumilitaw sa tamang-tamang pagkakataon na parang isang mapurol na kutsilyo, unti-unting humihiwa. Binuksan ko ang aking contacts, isang numero na may iisang letra lang na pangalan. M. 2 ring lang at sinagot na niya. Ang ingay sa background ay pamilyar. Tunog ng mga kubyertos, tawanan at pagbati ng mga tao. Isang masayang pagtitipon. Ang lahat ng iyon ay umalingaw-ngaw mula sa telepono. Ang boses na iyon ay sobrang pamilyar sa akin. Ang aking ama, si Miguel Valeriano. Althea, bumaba ang kanyang boses. May halong pagkagulat. Nasaan ka na? Nagpadala ako ng magsusundo sa iyo sa baba. Dad, hindi na po ako pupunta. Tumigil sandali ang kabilang linya. Ang mga tunog ng kubyertos ay lumayo, marahil ay tumayo siya mula sa kanyang upuan. Anong nangyari? Itinulak ako ni Marco palabas ng kotse. Ang boses ko ay kalmado, kalmado sa paraan na kahit ako ay nagulat. Dinala niya si Bea sa party. Nasa labas ako ngayon ng Grand Hyatt. Naiwan ang coat ko sa kotse niya. Nanahimik ang kabilang linya ng mga 3 segundo. Kilala ko ang aking ama. Kapag siya'y nananahimik, hindi siya nag-aatubili. Pinipigilan niya ang kanyang galit. Itinulak kanya palabas ng kotse. Ang boses ni Miguel Valeriano ay lumalim, parang kulog sa malayo. Halos mailarawan ko ang kanyang mukha ngayon. Ang kanyang mga kilay ay magkasalubong. Ang mga linya sa gilid ng kanyang bibig ay malalim na parang ukit. Ang kamay na laging may hawak na tasa ng tsaa ay siguradong nanginginig. Hindi ba niya alam kung sino ka? Hindi po. Mula noon hanggang ngayon, hindi niya alam. Mula 3 taon na ang nakalipas, nang iginiit kong itago ang aking pagkatao at magpakasal sa pamilya Santos, ang buong pamilya nila ay inakalang isa akong ulila na walang pamilya. Walang dote, walang padrino. Kahit ang kasal namin ay isang mabilis na seremonya sa City Hall, ni walang matinong handaan. Ang ina ni Marco, na nakaupo sa harap namin, ay tumingin sa akin habang nagmamano ako na para akong ipis na gumapang sa kanilang hapagkainan. Masuwerte ka na pinakasalan ka ng anak ko,
Iyon ang eksaktong sinabi niya. Sa loob ng 3 taon, narinig ko iyon ng paulit-ulit. Sa tuwing hindi umuuwi si Marco, sinasabi niyang hindi ako sapat para mapanatili ang isang lalaki. Sa tuwing napopromote si Bea sa kumpanya, sinasabi niyang masipag si Bea, habang ako ay isang palamunin lang sa bahay. At si Marco, mula noon hanggang ngayon, wala ni isang salitang sinabi para ipagtanggol ako. Hindi dahil hindi niya narinig, kundi dahil wala siyang pakialam. Sige, ang boses ni Miguel Valeriano ay narinig mula sa telepono. Nakakagulat na kalmado. Magaling. Dad, para sa kontrata ngayong gabi, huwag niyo na po akong isipin. Tumingin ako sa aking mahabang anino sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang ulan ay patuloy na tumutulo mula sa aking buhok. Kung ano ang dapat, iyon ang gawin ninyo. Alam ninyo kung bakit narating ng Santos Construction ang kinalalagyan nito ngayon. At alam ko rin, ang bawat investment na nakuha ng Santos Construction sa loob ng 3 taon, bawat mahalagang kliyente, bawat imbitasyon sa mga industry summit, lahat iyon ay ako ang nag-ayos ng palihim. Akala ni Marco ay swerte lang siya, na magaling siya. Hindi niya naisip na ang mga biyayang nahuhulog mula sa langit ay mayroong isang taong nagluluto sa likod ng lahat. Anong plano mo? Tanong ni Miguel Valeriano. Nag-book ako ng flight papuntang Melbourne ngayong gabi. Tiningnan ko ang impormasyon ng flight sa aking telepono. Magpapalamig at bibisitahin si Tita Elena. Si Tita Elena ay matalik na kaibigan ng aking ina noong nabubuhay pa siya. Halos 20 taon nang naninirahan sa Melbourne. Noong bata ako, para niya akong tunay na anak. Mabuti, sa wakas ay bumalik sa normal ang tono ni Miguel Valeriano. Tumawag ka pagdating mo. Huwag kang mag-alala sa mga bagay dito. Huminto ako sandali. Ang aking boses ay sobrang hina, parang isang balahibo na bumagsak sa talim ng kutsilyo. Dad, huwag niyo po siyang hayaang mamatay ng mabilis. Gusto kong isa-isa niyang ibalik sa akin ang lahat ng utang niya, kasama ang interes. Matapos ibaba ang telepono, tumayo ako sa labas ng convention center, tumingala sa mga neon lights sa itaas. Ang mga gintong salita ay nakakasilaw sa dilim ng gabi. Valeriano Holdings Annual Partners Appreciation Gala. Ang Valeriano Holdings ay pag-aari ng aking ama. Siguro ay nakapasok na sina Marco at Bea sa banquet hall. Siguro ay nakakapit na si Bea sa braso niya, may hawak na champagne, at nagpapakitang gilas sa pinakaprestihiyosong business event sa lungsod. Siguradong iniisip niyang nanalo na siya, na ang walang kuwentang asawa na palamunin lang ay tuluyan na niyang natapakan. Kinuha ko ang aking flight booking mula sa bag. Tiningnan ang oras. May 4 na oras pa bago ang paglipad. Sapat na. Tinulungan ako ng bellboy na makakuha ng taxi. Umupo ako sa likod at sinabing, "Airport." Nang umandar ang sasakyan, binuksan ko ang aking phone gallery at kinunan ng screenshot ang sandaling nawala ang mga ilaw ng itim na may Bach at ipinadala ito kay Miguel Valeriano na may kasamang 3 salita. Tandaan mo to. Pagkatapos, inilagay ko sa airplane mode ang aking telepono. Sumandal sa upuan ng taxi at ipinikit ang aking mga mata. Ang mga ilaw sa kalsada ay isa-isang nawawala sa likod. Ang gabi ay madilim na parang isang walang katapusang itim na tela. Sa radyo ng taxi, mayroong isang late-night love advice program. Habang ang host ay nagbabasa ng mga sulat ng tagapakinig, tahimik kong kinakalkula ang lahat. 3 taon. 1,095 na araw. Bawat gabi ng pagwawalang bahala, bawat sandali ng pampublikong kahihiyan, bawat masakit na salitang binitiwan ng aking biyenan, bawat mapanuksong mensahe ni Bea na may kasamang ngiti. Lahat ay nakatala, walang nakaligtaan. Lumiko ang taxi sa Airport Expressway. Ang terminal sa malayo ay nagniningning sa isang malamig na puting liwanag, parang isang malaking isla na naghihintay lumipad. Sumandal ako sa bintana. Naalala ang isang malamig na gabi, 3 taon na ang nakalipas. Noon, kararating ko lang mula sa ibang bansa. Tinanong ako ng aking ama kung ano ang gusto kong gawin. Sabi ko, gusto kong mag-asawa. Magpakasal sa isang lalaking mahal ko at mamuhay ng simple. Matagal na nanahimik si Miguel Valeriano. Sa huli, sinabi niya, "Maagang nawala ang iyong ina. Pinalaki kitang mag-isa at laging kong inaalala na baka masobrahan kita sa layaw. Sinabi mong gusto mong maging independent.
na tumayo sa sarili mong mga paa. Hinayaan kita. Pero kailangan kong linawin sa'yo, hindi lahat ng tao sa mundong ito ay karapat-dapat sa pagpapakumbaba mo. Hindi ko siya pinakinggan noon. Nang makilala ko si Marco Santos, isa lang siyang maliit na may-ari ng construction supply company. Nagmamaneho ng isang lumang Audi, nakatira sa taas ng bodega ng kanyang kumpanya sa isang inuupahang kuwarto na walang kurtina. Guwapo siya, matangos ang mga mata, at ang kanyang boses ay malalim kapag nagsasalita, parang dahan-dahang hinihilang kuwerdas ng cello. Sa aming unang date, dinala niya ako sa isang karinderya na nakatago sa isang eskinita. Umorder siya ng 3 ulam at isang sabaw. Ang bill ay 138 pesos. Habang nagbabayad siya, kumuha siya ng isang 50, isa pang 50, isang 20, isang 10, isang 5, at 3 piso. 2 beses niyang binilang bago nakuha ng tama. Nakaupo ako sa tapat niya noon. Pinapanood siyang ituwid ang mga lukot na papel de bangko at biglang lumambot ang puso ko. Mahirap ang lalaking ito, pero seryoso. Kalaunan, nalaman kong ang seryosong iyon ay para lang sa pera. Pagkatapos naming ikasal, ang pinakamadalas niyang sabihin sa akin ay, "Huwag mo na akong hintayin." Sa aming unang gabi bilang mag-asawa, sinabi niyang mayroon siyang business meeting at mauna na akong matulog. Mag-isa akong nakaupo sa kama. Ang ilaw na binili niya ay nagbibigay ng isang maputlang liwanag na nagpapakita sa buong silid na parang isang silid sa ospital. Naghintay ako hanggang 2:00 ng umaga. Pagbalik niya, amoy alak siya at may kakaibang pabango sa kanyang damit. Sabi niya, bigay ng kliyente. Naniwala ako. Sa sumunod na taon, ang kanyang kumpanya ay nagsimulang makakuha ng malalaking kontrata nang walang dahilan. Isang real estate project na hindi niya makuha-kuha ay biglang tumawag isang araw at sinabing gusto nilang makipag-partner. Isang angel investment ang biglang lumitaw sa kanyang account, walang due diligence, basta na lang idineposito. Isang imbitasyon sa isang industry summit ang dumating mula sa langit, kahit na ang kanyang kumpanya ay hindi man lang kasama sa top 20 ng industriya. Akala niya ay swerte siya na magaling siya. Sa kanilang annual party, itinaas niya ang kanyang baso at sinabing, ang tagumpay ng Santos Construction ay dahil sa pagsisikap nating lahat. Nakaupo ako sa ibaba ng entablado. Sa mesa, nandoon ang malamig na tsaa na ibinigay sa akin ng sekretarya niyang si Bea. Mayroong isang magalang na ngiti sa aking mukha. Wala akong sinabi ni isang salita. Dahil ang mga kontratang iyon, ako ang nag-ayos gamit ang koneksyon ng Valeriano Holdings. Ang investment na iyon, ginamit ko ang trust fund na iniwan sa akin ng aking ina bilang backer. Ang imbitasyong iyon, ang aking ama mismo ang tumawag sa organizer ng summit para makuha ito. Wala siyang alam. Ang alam lang niya ay wala akong pamilya. Hindi makapagbigay ng disenteng dote at isang palamunin lang. Sa 3 taon, ngayong taon, si Bea ay opisyal nang pumasok sa kanyang buhay. Hindi pumasok, kundi sumalakay. Dati, isa lang siyang administrative assistant. May isang inosenteng mukha at ang kanyang boses ay laging may halong paglalambing. Kapag tinatawag niya akong ate, ang dulo ng salita ay tumataas, parang isang maliit na kawit na may baligtad na dulo, na kumikiliti sa puso, pero masakit. Kailan siya nagsimulang magbago? Marahil, noong dinala siya ng biyenan ko sa bahay para kumain. Ang biyenan ko, si Linda, isang babaeng hindi kailanman nagtrabaho. Pero iniisip na siya ang pinakamagaling sa lahat pagdating sa pakikipagkapwa-tao. Sa unang pagkikita nila ni Bea, sinabi niya, "Ay, ang ganda naman ng batang ito. Mas maganda pa kaysa sa asawa ng anak ko." Si Bea ay namula at yumuko. Mahinang sinabi, "Tita, wag po kayong magsalita ng ganyan. Mabait naman po si ate." Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa family picture sa likod ko. Sa larawang iyon, nakatayo ako sa gilid, kahit ang ngiti ko ay pilit. Pagkatapos noon, nagsimula siyang sumabay sa sasakyan ni Marco pauwi. Pagkatapos, nagsimula siyang lumitaw sa bawat business meeting ni Marco. Pagkatapos, ginamit niya ang dahilan na pinatutulong ako ni Sir Marco sa mga papeles niya para manatili sa opisina ni Marco hanggang hating gabi. At ang aking biyenan, sa tuwing susubukan kong magsalita, ay iirapan ako at sasabihing, "Si Bea ay tumutulong sa asawa mo? Ikaw, napalamunin lang sa bahay?
Anong karapatan mong magsalita? Wala akong sinabi. Hindi dahil takot ako, kundi dahil naghihintay ako. Naghihintay ng pinakamagandang pagkakataon para singilin ang lahat ng utang sa akin sa loob ng 3 taon, kasama ang interes. At ngayong gabi, dumating ang pagkakataong iyon. Nang huminto ang taxi sa airport terminal, nagsimula na namang umambon. Binuksan ko ang pinto. Ang malamig na hangin at ambon ay sumalubong sa akin. Tumama sa aking manipis na bestida. Ang lamig ay tumagos mula sa balat hanggang sa buto. Bigla akong may naalala. 3 taon na ang nakalipas. Sa araw ng aming kasal, malakas ang ulan sa Maynila. Nakasuot ako ng wedding dress at nakatayo sa labas ng hotel, naghihintay kay Marco. 40 minuto akong naghintay. Ang aking buhok ay puno na ng ambon. Ang aking mga takong ay nasa basang sahig. Ang aking mga daliri sa paa ay manhid na sa lamig. Pagdating niya, ang una niyang sinabi ay hindi sorry, kundi may emergency sa opisina. Bakit hindi ka pumasok muna? Bakit hindi ka pumasok muna? 3 taon kong inalala ang mga salitang iyon. Hanggang ngayon ko lang naintindihan kung gaano kabastos ang mga salitang iyon. Sa script ng kanyang buhay, hindi ako kailanman naging isang taong kailangang hintayin. Dala ang aking maleta. Pumasok ako sa terminal. Nag-check-in. Pumasok sa VIP lounge. Umorder ako ng mainit na kape. Nang dumating ang kape, umilaw na naman ang aking telepono. Hindi si Marco, kundi si Bea. Nagpadala siya ng isang larawan. Sa larawan, may isang bilog na mesa na puno ng pagkain. Si Marco ay nakaupo sa tabi ng main table. May hawak na baso ng alak at may kausap. Sa gilid ng larawan, ang kamay ni Bea ay nakapatong sa sandalan ng kanyang upuan. Ang kanyang mga daliri ay sadya o hindi sinasadyang dumidikit sa manggas ng kanyang suit. Ang caption ay iisa lang. Ate, ang sarap ng handa ngayong gabi. Sayang wala ka. Tinitigan ko ang larawan, dahan-dahang humigop ng kape. Mapait ang kape, pero kalmado ang puso ko. Binuksan ko ang chatbox ni Miguel Valeriano. Nagpadala ng mensahe. Dad, pasakay na ako ng eroplano. Pwede nang simulan iyon. 3 segundo, sumagot si Miguel Valeriano ng isang salita. Sige, itinabingi ko ang aking telepono sa mesa, sumandal sa sofa ng VIP lounge at ipinikit ang aking mga mata. Tahimik sa VIP lounge. Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Paminsan-minsan, may anunsyo ng flight, isang mekanikal na boses na nagbabasa ng mga boarding notice sa Ingles at Filipino. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng runway ay umaabot sa 2 gintong linya sa dilim. Isang eroplano ang gumagalaw. Ang ugong ng makina ay mahinang naririnig mula sa labas ng salamin. Naalala ko ang sinabi ng aking ina bago siya mamatay. Noon, 12 taong gulang ako. Ang aking ina ay nakahiga sa kama sa ospital. Payat na payat, pero ang hawak niya sa aking kamay ay sobrang higpit. Sabi niya, Althea, ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko ay ang mapangasawa ang iyong ama. Pero ang pinakamalaking pagsisisi ko ay ang mapangasawa rin siya. Hindi ko maintindihan. Ngumiti siya at sinabing, kapag napangasawa mo ang tamang tao, hindi mo na kailangang mag-mature. Kapag mali, kailangan mong matutunan ang lahat sa isang gabi. Sana hindi mo na kailangang matutunan ang mga iyon. Pero kung darating ang araw na kailangan mong matuto, huwag kang matakot. Dumadaloy sa iyo ang dugo ng mga Valeriano. Mayroon kang kakayahan. Inabot ako ng 12 taon para lubusang maintindihan ang mga salitang iyon. 11:00 ng gabi, umalis ang eroplano sa tamang oras. Malawak ang upuan sa first class. Nagdala ang flight attendant ng mainit na tuwalya at champagne. Hawak ko ang baso ng champagne. Tumingin sa bintana, sa ilalim ng syudad. Ang mga ilaw ay unti-unting lumiliit hanggang sa maging isang malabong liwanag. Ang hindi ko alam, sa sandaling lumipad ako, sa Valeriano Holdings contract signing dinner, isang bagyo ang nabubuo. Nang pumasok sina Marco at Bea sa grand ballroom, ang liwanag mula sa mga kristal na chandelier ay bumuhos sa kanila, nag-iilaw sa isang silid na puno ng mga taong may iba't ibang pakay. May 12 malalaking bilog na mesa sa ballroom, bawat isa ay may takip na gintong mantel, at sa gitna ay mga sariwang bulaklak na galing pa sa Baguio. Ang pangunahing mesa ay nasa dulo, malapit sa bintana, may 2 hilera ng mga security guard na nakaitim na suit. Hawak ni Bea ang braso ni Marco,
bahagyang nakabukas ang kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay naglilibot mula kaliwa hanggang kanan, at pabalik, ang kanyang mga mata ay nagniningning. 2 taon na siyang sekretarya ni Marco. Marami na siyang nasamahan ng mga business meeting, pero ito ang unang beses na nakadalo siya sa isang event na kasing prestihiyoso ng sa Valeriano Holdings. 2. Sa mga dumalo lang ngayong gabi, may 3 chairman ng mga listed company, 2 vice president ng mga business association, at ilang personalidad na sa mga cover lang ng business magazine makikita. Marco, bulong ni Bea. May halong paglalambing. Saan ang upuan natin? Tiningnan ni Marco ang e-invitation sa kanyang telepono. Ika-7 mesa, sa gitna. Hindi gaanong maganda, pero hindi rin masama. Sa kasalukuyang estado ng Santos Construction, malaking bagay na ang makakuha ng ganitong pwesto. Alam niyang hindi madaling makuha ang imbitasyong ito. Inihatid sila ng usher sa ika-7 mesa. Ang mga takong ni Bea ay tumutunog sa marmol na sahig. Mabilis ang ritmo. Sadyang isinuot niya ang kanyang bagong sapatos na may pulang suwelas para ipares sa kanyang pulang bestida. Ang lahat ay maingat na kinakalkula. Hindi dapat masyadong agaw pansin. Para hindi malampasan ng host, pero sapat na para mapansin. May ilang tao nang nakaupo sa ika-7 mesa. Mga kasamahan ni Marco sa industriya, may nagbebenta ng materyales, may logistics, lahat ay mga partner sa supply chain ng Valeriano Holdings. Nagbatian sila, nagpalitan ng business card, formal, at may distansya. Pagkaupo ni Marco, hindi niya maiwasang tumingin sa main table. May 7 o 8 tao sa main table. Ang gitnang upuan ay bakante. Iyon ang upuan ni Miguel Valeriano. Wala pa si Miguel Valeriano. Lumapit si Bea para ibuhos siya ng tsaa, sanay na parang ginagawa niya ito ng 1,000 beses. Ang kanyang mga daliri ay sinasadyang dumampi sa kanyang kamay. Ang kanyang boses ay mahina. Marco, gusto mo bang samahan kitang mag-toast kay Mr. Valeriano mamaya? Tumango si Marco. Kinuha ang tasa, hindi siya tiningnan. Biglang tumahimik ang ballroom. Lahat ng mata ay napunta sa pintuan. Pumasok si Miguel Valeriano. Nakasuot siya ng isang dark gray na barong Tagalog, may isang pulang family crest sa kanyang dibdib. Maputi na ang kanyang buhok pero malakas pa rin ang kanyang pangangatawan. Diretso ang kanyang likod, mabilis ang kanyang lakad. Sa likod niya ay may 2 assistant at isang sekretarya. Pare-pareho ang kanilang hakbang, ang kanilang presensya ay malakas. Habang naglalakad siya, maraming tumatayo para bumati. Mr. Valeriano, good evening. Mr. Valeriano, long time no see. Tumango si Miguel Valeriano sa bawat isa. May magalang na ngiti sa kanyang mukha, pero ang ngiti ay mababaw, parang isang manipis na yelo sa ibabaw ng tubig. Ang mga mata ni Bea ay halos mag-apoy. Kinurot niya ang braso ni Marco. Marco, andiyan na si Mr. Valeriano. Kailan tayo lalapit? Hintayin nating matapos ang unang round ng toast ng host, bulong ni Marco. Nagsisimula na ring mag-isip kung paano siya lalapit mamaya. Ang Santos Construction ay kasalukuyang nag-apply para sa supplier qualification ng Valeriano Holdings para sa susunod na taon. Ang hapunan ngayong gabi ay masasabing nakasalalay ang kinabukasan ng kumpanya sa susunod na 3 taon, pero ang hindi niya alam. Pagkaupo ni Miguel Valeriano, ang una niyang ginawa ay hindi itaas ang kanyang baso, kundi tawagin ang kanyang sekretarya at bumulong ng isang utos. Tumango ang sekretarya at umalis sa ballroom. Dumating ang unang putahe, steamed lapu-lapu, maganda ang pagkakaayos, puti ang laman ng isda. Nagsimula ng kumain ang mga bisita, unti-unting uminit ang atmosphere. May mga naglalakad na may hawak na baso, nagto-toast, nagbabatian, nagpapalitan ng impormasyon. Ito ang tunay na layunin ng ganitong mga event. Hindi na makapaghintay si Bea. Hinila niya ang manggas ni Marco. Marco, oras na. Kung hindi tayo lalapit, mauunahan na tayo. Tiningnan ni Marco ang main table. May ilang tao nang nakapaligid kay Miguel Valeriano. Nagto-toast. Huminga siya ng malalim, itinaas ang kanyang baso, tumayo, inayos ang kanyang kurbata. Tara, sumunod si Bea sa likod niya, nakasuot ng takong. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at mayabang. Nararamdaman niya ang ilang mga tingin na nakatuon sa kanya. Mga tingin na may halong pagtatasa, pagtataka, at kahit na ilang hibla ng inggit. Bahagya niyang itinaas ang kanyang baba. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay lumalim.
Pagdating sa main table, naghintay sila na umalis ang naunang grupo. Humarap si Marco, bahagyang yumuko, ang kanyang postura ay mababa. Mr. Valeriano, magandang gabi po. Ako po si Marco Santos ng Santos Construction. Salamat po sa pagdalo ninyo, sa kabila ng inyong abalang schedule. Ang buong Santos Construction po ay nagbibigay pugay sa inyo. Pagkatapos, ininom niya ang laman ng kanyang baso. Mabilis ding itinaas ni Bea ang kanyang baso. Ngumingiti, Mr. Valeriano, ako po ang sekretarya ni Mr. Santos, si Bea Cruz. Matagal ko na po kayong hinahangaan. Isang karangalan po na makita kayo ngayon. Si Miguel Valeriano ay nakaupo pa rin. Hindi tumayo. Hindi man lang niya itinaas ang kanyang baso. Nakaupo lang siya. Isang kamay sa mesa. Dahan-dahang pinipisil ang tasa ng tsaa sa harap niya. Malamig na ang tsaa. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa mukha ni Marco patungo sa mukha ni Bea at pabalik ulit. Hindi malamig ang tingin na iyon, pero hindi rin mainit. Parang tinitingnan ang dalawang bagay na hindi kilala. Mr. Santos, nagsalita si Miguel Valeriano. Hindi mataas ang kanyang boses, pero puno ng bigat. Isang bigat na dala ng panahon. Mag-isa ka lang bang pumunta ngayong gabi? Natigilan si Marco. Hindi niya maintindihan ang tanong. May kasama po akong sekretarya. Tumabi siya ng kaunti para ipakita si Bea. Tiningnan ni Miguel Valeriano si Bea. Ang kanyang tingin ay tumigil sandali sa mga hikaw na perlas sa kanyang tainga. Nagbago ang tingin na iyon. Hindi na pagtatasa, kundi isang matalim at mabilis na kislap ng lamig. Pero hindi napansin ni Bea, gumingiti pa rin siya. Isang matamis at masigasig na ngiti. Magandang gabi po, Mr. Valeriano, sabi niya ulit. Bahagyang yumuko. Nagpakita ng isang piraso ng kanyang leeg na maingat na inalagaan. Hindi siya sinagot ni Miguel Valeriano. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Marco. Ang kanyang tono ay kalmado na parang nag-uusap lang sila tungkol sa panahon. Mr. Santos, kasal ka na, hindi ba? Natigilan na naman si Marco. Hindi niya maintindihan kung bakit napunta doon ang usapan, pero tumango pa rin siya. Opo, Mr. Valeriano. 3 taon na po. Ang asawa mo? Itinaas ni Miguel Valeriano ang kanyang tasa, huminga ng malamig na tsaa. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanya. Bakit hindi mo siya kasama ngayong gabi? Ang ngiti ni Bea ay nanigas sandali. Mabilis siyang yumuko. Nagkunwaring inaayos ang kanyang bestida, pero ang baso sa kanyang kamay ay nanginig. Halos matapon ang laman. Hindi na rin natural ang ekspresyon ni Marco. Tumikhim siya. Sinubukang gawing kaswal ang kanyang tono. Masama po ang pakiramdam niya. Nagpapahinga sa bahay. Talaga ba? Ibinaba ni Miguel Valeriano ang tasa. Sumandal sa upuan, pinag-krus ang kanyang mga kamay sa harap. Ang kanyang tingin ay malalim na nakatuon kay Marco. Itong si Miss Cruz, sekretarya mo ba siya o date mo? Nang lumabas ang mga salitang iyon, lahat ng mga executive ng grupo sa main table ay tumahimik. Ang ilang tao sa ikapitong mesa na nagtutoast ay tumigil din at tumingin sa direksyon nila. Ang hangin ay parang may nawala, naging manipis at tensyonado. Ang lalamunan ni Marco ay gumalaw, ang kanyang likod ay nagsimulang pagpawisan. Hindi siya bago sa mga mahirap na kliyente, pero ang sinabi ni Miguel Valeriano ay masyadong direkta. Halos hindi na niya kayang magkunwaring hindi niya naintindihan. Mr. Valeriano, si Miss Cruz po ay empleyado ng kumpanya. At ngayong gabi ay kinakatawan niya ang kumpanya. Kalahati pa lang ng sinabi niya. Itinaas ni Miguel Valeriano ang kanyang kamay para putulin siya. Tumayo si Miguel Valeriano. Ang kanyang assistant ay agad na hinila ang upuan, nagdulot ng isang mabigat na tunog. Nang tumayo si Miguel Valeriano, lahat ng tao sa main table ay tumayo rin, parang isang reflex. Mas matangkad siya kay Marco ng kalahating ulo, nakatingin sa kanya mula sa itaas. Ang yelo sa kanyang mga mata ay sa wakas ay nabasag. Naglabas ng isang mainit at matagal nang pinipigilang galit. Mr. Santos, may ikukwento ako sa iyo. Hindi malakas ang boses ni Miguel Valeriano. Pero ang buong grand ballroom ay hindi alam kung kailan. Pero tumahimik na. 12 mesa, mahigit 100 tao. Lahat ay tumigil sa kanilang ginagawa at tumingin sa main table. Mayroon akong isang anak na babae. Dahan-dahang nagsalita si Miguel Valeriano. Bawat salita ay parang isang pako, isa-isang ibinabaon sa marmol na sahig.
kaisa-isang anak. Buhay ko. Nagbago ang mukha ni Marco. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala, parang binuksan ng isang gripo. Hindi pa rin naiintindihan ni Bea, nakatayo sa tabi ni Marco, ang kamay na may hawak na baso ay nagsimula ng manginig. 3 taon na ang nakalipas. Nagpakasal siya ng hindi ko alam, tiningnan siya ni Miguel Valeriano. Walang bahid ng ngiti sa kanyang mukha. Sabi niya, mahal niya ang lalaking iyon. Gusto niyang mag-isa na pamahalaan ang kanyang kasal at ayaw niyang makialam ako. Iginagalang ko siya. 3 taon akong hindi nakialam. Huminto siya at humakbang pasulong. Pero hindi dahil hindi niya sinabi sa akin. Hindi ko alam. Gumalaw ang mga labi ni Marco. Gusto niyang magsalita. Pero ang kanyang lalamunan ay parang may nakabara. Walang lumalabas na tunog. Sa loob ng 3 taon, lahat ng investment na nakuha ng Santos Construction, lahat ng mahalagang kliyente, lahat ng investment na nakuha ng investment na nakuha ng investment na nakuha ng Santos Construction, lahat ng mahalagang kliyente, lahat ng investment na nakuha ng investment na nakuha ng investment na nakuha ng investment na nakuha ng investment na nakuha. Lahat ng investment na nakuha ng investment na nakuha ng investment na nakuha ng investment na nakuha ng investment na nakuha. Lahat ng imbitasyon sa mga industry summit. Biglang tumaas ng isang antas ang boses ni Miguel Valeriano, parang isang kulog sa tahimik na ballroom. Akala mo ba ikaw ang kumita niyan? Ang anak ko ang nag-ayos ng lahat ng iyan para sa iyo. Ang baso sa kamay ni Bea ay sa wakas ay nahulog. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa sahig. Ang pulang alak ay tumapon, nagpula sa kanyang sapatos na may pulang swelas, at sa manipis na linya ng mga tiles sa marmol na sahig. Walang nagpunas, walang gumalaw. Lahat ng mata ay nakatuon kay Marco. May halong pagkabigla, pagkasuklam, at kaunting tuwa. Nakatayo si Marco, ang kanyang mukha ay kasing puti ng mantel. Ang pawis sa kanyang noo ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang pawis sa kanyang mga palad ay nag-iwan ng isang maliit na, madilim naman siya sa tahi ng kanyang pantalon. Hindi mo alam, ngumisi si Miguel Valeriano. Hindi mo alam na ang asawa mo ay anak ko, ni Miguel Valeriano. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa loob ng kanyang barong. Binuksan ang isang larawan at itinutok ang screen kay Marco. Sa larawan, isang babae ang nakatayo sa hagdanan ng isang convention center, walang coat. Ang kanyang bestida ay dinidikit ng hangin sa kanyang mga binti. Sentimetrong takong. Nakatapak sa basang sahig. Sa tabi ay ang mga ilaw sa likuran ng isang papalayo na itim na may back. Nang itulak mo siya palabas ng kotse. Alam mo ba? Nang dalhin mo ang ibang babae sa party. Alam mo ba? Inilapag ni Miguel Valeriano ang telepono sa mesa. Ang kanyang boses ay parang kutsilyong humihiwa sa salamin. O hindi mo lang alam na siya ang anak ko, si Miguel Valeriano. Nang makita ni Marco ang larawan, isang malakas na ugong ang sumabog sa kanyang utak. Hindi malinaw ang larawan, parang isang screenshot mula sa isang security camera, pero ang eksena sa larawan ay sobrang pamilyar sa kanya. Ang hagdanan sa labas ng Grand Hyatt, ang basang sahig, ang mga ilaw sa likuran ng itim na may back. Wala pang 2 oras ang nakalipas. Ang babaeng iyon, ang babaeng itinulak niya palabas ng kotse, si Althea Valeriano, ay anak ni Miguel Valeriano. Nakita rin ni Bea ang larawan. Ang kulay sa kanyang mukha ay agad na nawala. Ang kanyang mga labi ay kasing puti ng papel. Umatras siya ng isang hakbang. Ang kanyang takong ay tumama sa mga basag na piraso ng baso, nagdulot ng isang malutong na tunog. Ang buong grand ballroom ay sobrang tahimik na maririnig mo ang hangin mula sa aircon. 100 tao ang nanonood. Nanonood sa mukha ni Marco na nagbago mula puti, naging kulay abo hanggang sa maging kulay ube. Parang isang nabubulok na piraso ng karne. May isang taong tahimik na kinuha ang kanyang telepono at itinutok kay Marco. Umupo si Miguel Valeriano. Ang kanyang assistant ay agad na nag-abot ng tsaa. Uminom siya, parang pinapakalma ang sarili. Malamig na ang tsaa. Sumimangot siya at ibinaba ang tasa. Mr. Santos, maupo ka. Itinuro niya ang isang bakanteng upuan sa tabi niya. Ang upuan ay nasa dulo ng main table, pinakamalayo sa paikot na mesa. Hindi man lang maabot ang mga pagkain.
Hindi ito upuan para sa mga bisita. Ito ay upuan para sa isang nagkamaling empleyado na pinapagalitan. Hindi gumalaw si Marco. Hindi niya alam kung paano gagalaw. Ang isang hakbang pasulong ay kahihiyan. Ang isang hakbang paatras ay mas malaking kahihiyan. Nakatayo siya. Ang mga tingin sa paligid ay parang hindi mabilang nakarayom mula sa lahat ng direksyon na nagpanginginig sa kanya. Sinabi kong maupo ka. Sabi ulit ni Miguel Valeriano. Ang kanyang tono ay mas kalmado na, pero ang kalmadong iyon ay mas nakakatakot kaysa sa galit. Ang galit ay panandalian, ang kalmado ay nangangahulugang napag-isipan na niya kung paano niya sisingilin ang lahat. Sa wakas ay humakbang si Marco. Ang kanyang mga binti ay parang may tingga, bawat hakbang ay napakahirap. Pagdating sa upuan, yumuko siya at umupo. Si Bea ay nakatayo sa likod, hindi alam ang gagawin, hindi naglakas loob na sumunod, hindi rin naglakas loob na umalis. Nakatayo lang siya doon, parang isang kahoy na itinanim sa lupa. Hinintay siya ni Miguel Valeriano na tumayo sandali. Bago lumingon sa kanya, Miss Cruz, lahat ng kalamnan ni Bea ay nanigas. Tumango siya ng mariin, isang opo ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang kanyang boses. Ang mga hikaw na perlas na suot mo, ang tingin ni Miguel Valeriano ay napunta sa kanyang tainga. Kilala ko iyan. Agad na hinawakan ni Bea ang kanyang tainga. Nang dumampi ang kanyang daliri sa perlas ay parang napaso siya at mabilis na binawi. Iyan ay alahas ng aking yumaong asawa, kalmado ang boses ni Miguel Valeriano, parang nagkukwento ng isang bagay na walang kinalaman sa kanya. Bago siya mamatay, sinabi niyang iiwan niya ito sa aming anak bilang dote. Hindi ko kayang ibigay lahat sa kanya. Kaya pumili ako ng ilan para isuot niya. Kasama na dyan ang mga hikaw na perlas na iyan. Biglang lumalim ang kanyang boses. Gusto kong itanong, bakit nasa tainga mo ang pamana ng aking yumaong asawa? Binuksan ni Bea ang kanyang bibig. Walang salitang lumabas. Paano niya sasagutin iyon? Sasabihin ba niyang ibinigay sa akin ng asawa niyo mula sa kahon ng alahas ng manugang niyo? Sasabihin ba niyang dinala niya ang pamana ng yumaong asawa ng iba sa isang gala at mayabang na iniisip na nanalo siya? Si Marco, nakaupo sa upuan na iyon. Yumuko. Nang marinig niyang sabihin ni Miguel Valeriano ang mga salitang pamana ng aking yumaong asawa, bigla siyang nanginig at ang buong likod niya ay yumuko, parang isang pagong na tinapakan ng bahay. Ang kanyang utak ay mabilis na nag-iisip, pinagsasama-sama ang lahat ng piraso. 3 taon na ang nakalipas. Ang biglaang pagdating ng angel investment, ang real estate project na hindi niya makuha-kuha, biglang tumawag ang kabilang panig. Ang imbitasyon sa annual summit na dapat sana ay para sa mga nangungunang kumpanya. Lahat ay nagkaroon ng saysay. Lahat ng hindi maipaliwanag na swerte ay nagkaroon ng saysay. Pero huli na ang lahat. Itinukod ni Miguel Valeriano ang kanyang mga kamay sa mesa at tumayo, ang kanyang tingin ay lumibot sa buong ballroom. Hindi mataas ang kanyang boses, pero puno ng awtoridad. Bawat salita ay malinaw na narinig sa bawat sulok ng ballroom. Lahat kayo dito ay matagal ng partner ng Valeriano Holdings. Ngayong gabi, may ilang bagay akong gustong sabihin at gusto kong maging saksi kayo, kahit ang paghinga ay naging tahimik. Una, lahat ng kooperasyon sa pagitan ng Valeriano Holdings at Santos Construction, simula ngayon, ay itinitigil na. Biglang itinaas ni Marco ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala. Binuksan niya ang kanyang bibig para magsalita. Pero hindi man lang siya tiningnan ni Miguel Valeriano. Pangalawa, sa inyo na may mga kasalukuyang transaksyon sa Santos Construction, hindi ko pakikialaman ang inyong mga desisyon sa negosyo. Pero sasabihin ko ito. Ang utang ng Santos Construction sa aking anak, isa-isa kong sisingilin. Kayo na ang humusga sa panganib. Hindi mabigat ang pagkakasabi ng mga salitang iyon. Pero lahat ay alam ang bigat nito. Ilang mga negosyante na may balak makipag-partner sa Santos Construction ay agad na yumuko at mabilis na nagtatype sa kanilang mga telepono. Hindi na kailangang hulaan. Lahat ay naguutos sa kanilang mga abogado na itigil ang pagpirma ng kontrata. Pangatlo, tiningnan ni Miguel Valeriano ang screen ng kanyang telepono. Sa screen, naroroon ang mensahe ng kanyang anak 2 oras na ang nakalipas. Flight number, oras ng pag-alis, destinasyon, lahat ay malinaw.
Itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Marco. Ang kanyang boses ay biglang naging napakahina, pero isang hina na nakapagpapalamig ng likod. Ang iyong asawa, ang aking kaisa-isang anak, ay nasa 30,000 talampakan sa Himpapawid ngayon, papuntang Melbourne. Ang kanyang flight ay 11 p.m. ngayong gabi, via Sydney. Dinala mo ang kanyang coat? Kaya nakasuot lang siya ng manipis na bestida? Nakatayo sa malamig na hangin pagkatapos ng ulan? Naghihintay ng 15 minuto bago makakuha ng taxi? Yumuko si Miguel Valeriano. Itinukod ang kanyang mga kamay sa mesa, direktang tumingin sa mga mata ni Marco. Mr. Santos, sabihin mo sa akin, nang itulak mo siya palabas ng kotse, naisip mo ba kung nilalamig siya? Binuksan ni Marco ang kanyang bibig. Ang kanyang lalamunan ay hirap na hirap, pero walang salitang lumabas. Si Bea sa likod niya ay sa wakas ay hindi na nakatayo. Ang kanyang mga binti ay nanghina at siya'y napaupo sa sahig. Ang mga basag na piraso ng baso ay tumusok sa kanyang palad, napasinghap siya sa sakit, pero hindi naglakas loob na sumigaw. Kinagat lang niya ang kanyang labi. Ang kanyang mga luha ay malalaking tumutulo. Walang tumulong sa kanya. Ang mga kasamahan sa ikapitong mesa ay tumingin sa kanya na parang isang basahan. Tumayo si Miguel Valeriano, inayos ang kanyang barong at tumango sa kanyang assistant. Ihatid sila palabas, 2 salita, malinis at diretso. Lumapit ang assistant kay Marco, gumawa ng isang pakiusap na kilos. Mekanikal na tumayo si Marco. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at hirap habang papalabas. Pagdating sa ikapitong mesa, nabangga niya ang gilid. Natabingi ang mantel, isang baso ang umuga at nahulog. Ang pulang alak ay tumapon sa buong mesa. Walang nagpunas. Lahat ng mata ay nakasunod sa kanyang likod, parang isang hilera ng mga searchlight, nagiilaw sa kanyang kaawa-awang likuran. Habang dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa pintuan, tumayo si Bea mula sa sahig. Ang dugo mula sa kanyang palad ay tumutulo. Ang kanyang bestida sa tuhod ay puno ng mantsa ng alak. Ang kanyang maingat na inayos na buhok ay gusot na. Yumuko siya at sumunod sa likod ni Marco. Ang kanyang mga hakbang ay magulo at nagmamadali. Ang kanyang sapatos na may pulang suwelas ay nag-iwan ng isang baluktot na marka ng dugo sa sahig. Paglabas ng Grand Ballroom, ang hallway sa labas ay walang tao, tahimik na parang ibang mundo. Ang ingay at saya sa loob ay tuluyang hinarangan ng makapal na pinto. Tanging ang ilang maputlang ilaw sa itaas ang nagiilaw sa kanilang kaawa-awang hitsura. Sa wakas ay umiyak na si Bea, humihikbi habang hinahawakan ng manggas ni Marco. Marco, hindi ko talaga alam. Hindi ko alam na siya. Hinawi ni Marco ang kanyang kamay. Hindi malakas ang paghawi niya, pero si Bea ay natumba. Ang kanyang likod ay tumama sa pader ng hallway. Tinitigan niya ang likod ni Marco habang naglalakad ito nang hindi lumilingon papasok sa elevator. Bago sumara ang pinto ng elevator, tumunog ang telepono ni Marco. Hindi tawag ni Miguel Valeriano, hindi tawag ng isang executive ng kumpanya, kundi tawag ng kanyang ina. Sinagot niya. Bago pa siya makapagsalita, isang matinis at nag-aalalang boses ang umalingawngaw sa loob ng elevator. Marco, kumusta ang contract signing? Nakuha mo ba ang kontrata ng Valeriano? Sinasabi ko sa iyo, kailangan mong samantalahin ito. Ang tatay mo ay naghihintay, ma. Bakit ganyan ang boses mo? Anong nangyari? Pababa ang elevator. Pabago-bago ang signal. Sumandal si Marco sa salamin ng elevator. Tinitigan ang kanyang sariling mukha na walang kulay sa salamin at biglang naramdaman na ang mukhang iyon ay sobrang estranghero. Althea, narinig niya ang kanyang sariling boses na tuyo at magaspang, parang papel de liha. Ang tatay niya ay si Miguel Valeriano, na nahimik ang kabilang linya ng 5 segundo. Pagkatapos, isang matinis na sigaw ang sumabog mula sa telepono na sumakit sa kanyang tainga. Anong sabi mo? Nakarating ang elevator sa unang palapag. Ding! Bumukas ang pinto. Hindi sumagot si Marco. Ibinalik niya ang tawag. Lumabas siya sa elevator. Ang mga kristal na chandelier sa lobby ng hotel ay nagniningning pa rin. Ang bellboy ay magalang pa ring binuksan ang pinto para sa kanya. Ang malamig na hangin ay pumasok pa rin mula sa labas. Walang nagbago. Pero alam niya, ang kanyang mundo mula sa sandaling ito ay gumuho na.
At ang babaeng itinulak niya palabas ng kotse ay nakaupo sa first class. 30,000 talampakan sa himpapawid. May hawak na champagne. Tinitingnan ang mga ulap sa labas ng bintana. May isang ngiti sa kanyang labi na hindi pa niya nakikita. Sa unang araw ko sa Melbourne, nagising ako ng natural. Walang alarm clock, walang biyenan na kumakatok sa pinto habang sumisigaw. Anong oras na? Hindi ka pa babangon? Walang mensahe mula kay Bea na may kasamang ngiti at ate. Good morning. Tanging ang araw ng Disyembre sa Melbourne na tumatagos sa puting kurtina at bumabagsak sa puting kumot, mainit. Gumulong ako, ibinaon ang aking mukha sa unan at huminga ng malalim. Ang unan ay may amoy lavender, isang sleep spray na bigay ng hotel. Ang aking telepono ay tahimik na nakapatong sa bedside table. Kinuha ko ito at tiningnan. 37 missed calls. Mula kay Marco, mula kay Bea, mula sa landline ng bahay ng mga Santos, at isang hindi kilalang numero, 11 beses tumawag. Mas marami pang mensahe sa WhatsApp, siksikan sa notification bar. Parang isang kumpol ng mga langaw na hindi makalabas. Wala akong binuksan. Pumunta ako sa chatbox ni Miguel Valeriano. Ang huling mensahe kagabi ay ang larawang ipinadala niya. Ang bakanteng upuan sa main table ng banquet hall. Sa likod ng upuan, nakapatong ang isang maayos na nakatuping pashmina. Iyon ang aking coat. Oh. Ipinakuha niya ito mula sa kotse ni Marco. Ang caption ay 3 salita lang. Hihintayin ka ni Dad. Matagal kong tinitigan ang larawan, pagkatapos ay bumangon para maligo. Habang bumubuhos ang mainit na tubig mula sa shower, tiningnan ko ang pasa sa aking tuhod, isang kulay ube na pasa. Iyon ang nakuha ko kagabi nang lumuhod ako sa sahig. Ngayon ay naging kulay berde na. Parang isang nabubulok na prutas. Hinawakan ko ito, hindi masakit. O marahil, kung ikukumpara sa mga sugat na naipon sa puso ko sa loob ng 3 taon, hindi ito maituturing na sakit. Pagkatapos maligo, kinuha ko mula sa maleta ang damit na inihanda ko. Isang puting linen shirt, isang pares ng beige wide leg pants, isang pares ng flat sandals. Walang makeup, naglagay lang ng sunscreen. Pinatuyo ang buhok at hinayaang nakalugay. Ang babae sa salamin ay ibang-iba sa hitsura 3 taon na ang nakalipas. Noon, nakasuot ako ng madilim na damit, yumuyuko, nakatago ang mga balikat, nakatayo sa sala ng mga Santos, parang isang hindi angkop na kasangkapan. Sabi ng biyenan ko, masyadong simple ang suot ko, hindi mukhang asawa ng mayaman. Kapag nag-aayos naman ako, sasabihin niyang, para kanino ka nag-aayos? Wala namang tumitingin sa iyo. Kalaunan, hindi na ako lumalabas. Pero ngayon, ang babae sa salamin ay may maluwag na ekspresyon, bahagyang nakangiti. Ang buong pagkatao niya ay parang lumabas mula sa isang madilim na balat. Nag-vibrate ang aking telepono. Mensahe mula kay Miguel Valeriano. Nakarating ka na ba? Nag-reply ako ng isang voice message. May halong ngiti sa aking boses. Nakarating na, Dad. Napakaganda ng araw dito sa Melbourne. Halos makalimutan ko na umuulan pa kahapon. Agad na nag-reply si Miguel Valeriano ng 2 salita. Mabuti naman. Pagkatapos ay nagdagdag siya. Narinig ni Tita Elena mo na darating ka. Sobrang saya niya. Sabi niya, lulutuan ka niya ng adobo para sa tanghalian. Tinitigan ko ang mensahe. Biglang nanikip ang aking dibdib. Si Tita Elena, matalik na kaibigan ng aking ina. Noong namatay ang aking ina, 12 taong gulang lang ako. Si Tita Elena ay nanirahan sa amin ng 3 buwan. Araw-araw akong nilulutuan, sinasamahan akong matulog, inaayos ang aking buhok. Noong araw na umalis siya, yinakap ko ang kanyang binti at ayaw kong bitawan, umiiyak ng walang tigil. Pagkatapos, pumunta siya sa Melbourne. Bawat taon, nagpapadala siya sa akin ng isang greeting card. Sulat kamay, maayos ang pagkakasulat. Ang huli ay laging isang pangungusap. Althea, maging masaya ka. Huminga ako ng malalim, itinabi ang telepono, at kinuha ang aking canvas bag at lumabas. Hindi malaki ang hotel. Isang boutique hotel na nakatago sa isang eskinita. Madilim ang ilaw sa lobby, tanging ang isang mainit na ilaw sa reception ang bukas. Pumunta ako sa reception, umorder ng isang flat white sa waiter, at umupo sa isang sofa sa sulok ng lobby. Naghihintay kay Leo na sunduin ako. Si Leo ay anak ni Tita Elena.
Mas matanda sa akin ng 2 taon. May isang architectural design firm sa Melbourne. Noong mga bata kami, madalas kaming maglaro. Pagkatapos, bumalik ako sa Pilipinas para mag-aral. Naging bihira na ang aming komunikasyon, pero nagbabatian pa rin kami tuwing Pasko at Bagong Taon. Ngayong pagdating ko sa Melbourne, sobrang saya ni Tita Elena. Delena, 3 araw pa lang ay inaayos na niya ang guest room. Si Leo mismo ang nag-alok na sunduin ako sa airport, pero tinanggihan ko. Hating gabi ang flight, bakit ko pa siya aabalahin? Nang dumating ang kape, bumukas ang pinto ng hotel. Ang tanghaling tapat na araw ng Melbourne ay biglang pumasok, napasimangot ako. Isang matangkad na figura ang nakatayo sa pintuan, laban sa liwanag. Hindi ko makita ang kanyang mukha, pero ang kanyang light gray na suit at ang kanyang dark brown na leather shoes ay mukhang angkop sa ilalim ng araw ng Australia. Althea. Ang kanyang boses ay mas malalim kaysa noong bata pa kami, pero ang kanyang paraan ng pagtawag sa pangalan ko, na may pataas na dulo, ay hindi nagbago. Mayroon pa ring isang tamad at walang pakialam na tono. Pumasok si Leo, may hawak na susi ng kotse. Ang keychain ay may isang maliit na modelo ng Sydney Opera House. Mas matangkad na siya ngayon, malapad ang kanyang mga balikat. Ang kanyang panga ay matalas. Ang kanyang balat ay kulay kayumanggi. Maikli ang kanyang buhok. Mukha siyang malinis at masigla. Bakit ka pumayat ng ganito? Lumapit siya sa akin. Tumingin sa akin. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Hindi ka naman ganito kapayat sa huli nating video call. Ang huling video call ay noong nakaraang Bagong Taon. Tumayo ako, hawak ang kape, tumingala sa kanya. 1 taon na. Normal lang na pumayat, hindi ba? Tinitigan niya ako ng 2 segundo. Walang sinabi. Kinuha ang canvas bag sa tabi ko at isinukbit sa kanyang balikat. Tara na. Naghihintay na si Mama sa bahay. Nakasalang na ang adobo. Hinihintay ka na lang daw para isilbi. Kailangan daw kainin ng mainit. Sumunod ako sa kanya palabas ng hotel. Isang puting Porsche ang nakaparada sa driveway. Binuksan niya ang pinto ng passenger seat. Hinintay akong makapasok bago pumunta sa driver seat. Nang umandar ang sasakyan, lumingon siya sa akin. Hinahanap ka pa ba ng lalaking iyon? Sumandal ako sa upuan. Itinabingi ang telepono sa aking hita. Ang screen ay nakaharap pababa, 37 missed calls. Hindi nagsalita si Leo. Bahagyang tumapik ang kanyang mga daliri sa manibela. Pumasok ang sasakyan sa main road. Ang mga tram ng Melbourne ay dumaan sa tabi. Ang mga coffee shop sa gilid ng kalsada ay puno ng tao. Ang hangin ay may amoy ng kape at tinapay. Anong plano mo? Sa wakas, ay nagsalita siya. Kakain muna, sabi ko. Pagkatapos kumain, saka natin pag-usapan. Ngumiti si Leo. Hindi malalim ang ngiti, pero totoo. Sige. Dumaan ang puting Porsche sa Yarra River. Ang tubig ay kumikinang. Ilang mga itim na sisne ang lumalangoy. Ang langit ng Melbourne ay kulay lila. Ang mga ulap ay puti na parang koto na nilabhan. Nagkukumpulan sa gilid ng langit. Binuksan ko ang bintana ng kaunti. Pumasok ang mainit na hangin, may amoy ng eucalyptus at alat ng dagat. 3 taon. Sa wakas, nakahinga ako ng isang hininga na. Para sa akin, ang bahay ni Tita Elena ay isang puting Victorian style na lumang bahay, sa harap ay may isang malaking jacaranda tree, puno ng mga lilang bulaklak, kapag humangin ay nalalaglag sa lupa. Ipinark ni Leo ang kotse sa driveway. Binuksan ko ang pinto. Bago pa man tumapak ang aking paa sa lupa, narinig ko ang isang malakas na boses mula sa loob. Dumating na si Althea. Bumukas ang pinto. Si Tita Elena ay nakasuot ng isang floral na apron. May suot pang rubber gloves, ang kanyang buhok ay nakatali sa isang messy bun. Ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi maitago. Mas matanda na siya kaysa sa aking alaala. Marami ng malalim na kulubot sa gilid ng kanyang mga mata at marami ng puting buhok. Pero ang kanyang mga mata ay hindi nagbago. Nagniningning pa rin. Tumingin sa akin na parang ako ang kanyang sariling anak. Tita Elena, sabi ko habang nakatayo sa pintuan. Biglang nanikip ang aking lalamunan. Hi. Aking mahal na anak, hinila niya ako at niyakap. Ang tubig mula sa kanyang rubber gloves ay nabasa sa aking likod. Hindi niya napansin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang kanyang baba ay nakapatong sa aking ulo. Bakit ka pumayat ng ganito?
Hindi ka ba pinapakain ng gagong iyon? Suminggit si Leo mula sa likod. Ma, hindi naman siguro sa hindi pinapakain. Tumahimik ka. Hindi man lang lumingon si Tita Elena, hinampas niya ang braso ni Leo. Anong alam mo? Sa tingin ko, sobrang sama ng pinagdaanan ni Althea. Matagal ko nang sinabi na hindi maganda ang lalaking iyon. Ma, hindi mo pa siya nakikita. Hindi ko na kailangang makita. Binitawan ako ni Tita Elena. Hinawakan ang aking mukha, tiningnan ako mula kaliwa hanggang kanan, ang kanyang mga mata ay unti-unting namula. Sa pagtingin ko pa lang sa mga mata ni Althea, alam ko na. Wala nang kislap ang mga mata ng batang ito. Noong huli nating video call, meron pa. Ngayon wala na. Natigilan ako, uminit ang aking mga mata. Halos hindi ko mapigilan. Dinala ako ni Tita Elena sa loob, habang naglalakad ay nagsasalita. Nakasalang na ang adobo. Ang paborito mong adobo noong bata ka. Bumili ako ng sariwang liempo kaninang umaga. At iyong recipe ng nanay mo para sa inihaw na liempo, ginawa ko rin. Nasunog ang una, pero okay na ang pangalawa. Tikman mo. Ang kusina ay puno ng usok. 2 palayok ang kumukulo sa kalan. Sa mesa, may hiniwang sibuyas, bawang, at luya. Sa lababo, may nakababad na gulay. Sa bintana, may isang bungkos ng sariwang lilis. Ang buong kusina ay may isang mainit at komportableng amoy. Nakatayo ako sa pintuan ng kusina. Pinapanood ang likod ni Tita Elena habang abala siya. Bigla kong naalala ang aking ina. Ang aking ina ay mahilig ding magsuot ng floral na apron. Mahilig ding kumanta habang nagluluto. Mahilig ding magluto sa 2 kalan ng sabay. Habang nagpiprito, ay inuutusan akong mag-abot ng mga pampalasa. Noong namatay siya, 12 taong gulang lang ako. Hindi pa ako marunong magluto. Hindi man lang marunong magprito ng itlog. Pagkatapos, nang ikasal ako sa pamilya Santos, ayaw ng biyenan ko sa luto ko, ayaw niya sa paghuhugas ko ng pinggan, ayaw niya sa paglilinis ko ng sahig. Nag-aral ako ng matagal, natuto akong magluto ng masarap, inayos ko ang buong bahay ng mga Santos, pero walang pumuri sa akin. Sabi ng ina ni Marco, "Trabaho mo iyan, bakit ka pupurihin?" Sabi ni Marco, "Kahit ang katulong ay kayang gawin iyan. Dapat lang na magaling ka. Dapat lang." 3 taon kong narinig ang mga salitang iyon. "Halika, maupo ka." Inilapag ni Tita Elena ang isang mangkok ng sabaw ng adobo sa harap ko. "Uminom ka muna ng sabaw para mainitan ang tiyan mo. Malapit nang maluto ang adobo." Kinuha ko ang mangkok, huminga ng isang subo. Ang sabaw ay mainit. Ang sarap ay halos ikamatay ko. Ang liempo ay malambot. Ang buto ay madaling tanggalin. Kri. Kri, kri. Ang karne ay natutunaw sa bibig. May kaunting tamis. Ito ang lasa ng luto ng aking ina. Masarap ba? Umupo si Tita Elena sa tapat ko. Nakapatong ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang tinitingnan ako. Masarap. Hawak ko ang mangkok. Medyo garalgal ang boses ko. Parehong-pareho sa luto ni Mama. Natigilan si Tita Elena at namula ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang aking buhok. Ang kanyang galaw ay magaan. Parang hinahawakan ng isang bagay na nawala at natagpuan. Kung masarap, kumain ka pa. Kung gusto mong kumain ulit, lulutuan kita araw-araw. Si Leo, nakaupo sa sofa sa tabi. Pinapanood ang eksena. Hindi maiwasang ngumiti. Kinuha niya ang kanyang mangkok, naglagay ng isang piraso ng adobo, kinagat, walang sinabi. Ang sikat ng araw ay tumagos sa mga siwang ng bintana, gumuhit ng mga gintong linya sa sahig. Ang palayok sa kusina ay kumukulo pa rin, ang hangin ay may amoy ng adobo at ng mga lilis magkahalo. Inubos ko ang sabaw sa aking mangkok, pagkatapos ay sumandal sa upuan at huminga ng malalim. Mainit ang aking tiyan, mainit din ang aking puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ko na ang salitang bahay ay hindi isang malamig na gusali, kundi isang lugar na may init. Nag-vibrate na naman ang aking telepono. Kinuha ko ito at tiningnan. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ako, si Bea. Alam kong ayaw mong sagutin ang mga tawag, pero mayroon akong kailangang linawin sa iyo. Noong gabing iyon, hindi ko alam na anak ka ni Mr. Valeriano. Kung alam ko lang, hindi ko gagawin iyon. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon na personal na humingi ng tawad? Tinitigan ko ang mensahe ng 3 segundo.
at dahan-dahang ngumiti. Hindi ko alam. Kung alam ko lang, hindi ko gagawin iyon. Kaya kung hindi ako anak ni Miguel Valeriano, dapat lang na ganoon ang gawin niya sa akin? Dapat lang na maupo siya sa passenger seat, ngumiti sa akin at sabihing, "Ate, pasensya na." Dapat lang na magpadala siya ng mensahe para ipagyabang na kasama niya ang asawa ko. Dapat lang na isuot niya ang mga hikaw na perlas na kinuha mula sa aking kahon ng alahas at mayabang na iniisip na nanalo siya. Kinuha ko ng screenshot ang mensahe. Ipinasa kay Miguel Valeriano na may kasamang isang linya. "Dad, tingnan niyo po." Salita ba ito ng tao? Agad na nag-reply si Miguel Valeriano. Sabi niya hindi niya alam na anak ka ni Miguel Valeriano. Kaya sa tingin niya, normal lang na apihin ang isang babaeng walang pamilya. Pagkatapos ng 3 segundo, nagdagdag siya. "Sige, magaling." Binlock ko ang numero ni Bea. Itinabingi ang telepono sa mesa. Sumilip si Tita Elena mula sa kusina. "Althea, luto na ang adobo. Kainin mo habang mainit." Tumayo ako. Pumunta sa pintuan ng kusina. Kinuha ang plato mula sa kanyang kamay. Tiningnan ang isang platong puno ng makintab at mabangong adobo. "Tita Elena," sabi ko. Pwede ba akong laging pumunta dito para kumain?" Natigilan si Tita Elena at ngumiti ng todo. "Anong sabi mo na pumunta para kumain? Ito ang bahay mo. Pwede kang pumunta kahit kailan mo gusto. Pwede kang manatili hanggat gusto mo." Suminggit si Leo mula sa sala. "Ma, hindi pa niya sinasabing mananatili siya. Tumahimik ka," sabay naming sabi ni Tita Elena. Nagkatinginan kami at parehong natawa. Si Leo, may hawak na tinidor, tumingin sa aming dalawa ng walang magawa at yumuko para ipagpatuloy ang pagkain ng adobo. Ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana. Nagiilaw sa 3 tao. Mainit. Samantala, 8,000 kilometro ang layo. Sa lumang bahay ng mga Santos sa Maynila, madilim ang ulap. Pagkatapos bumalik ni Marco mula sa hotel, hindi siya umuwi. Matagal siyang nakaupo sa kotse. Hanggang sa lumingon ang driver at tiningnan siya. "Sir, nandito na po tayo." Itinaas niya ang kanyang ulo. Nakita ang gate ng kanilang villa. Ang ilaw sa beranda ay bukas, sa harap ay nakaparada ang pulang BMW ng kanyang ina at ang itim na Audi ng kanyang ama. Parehong nakapatay ang makina. Halatang nasa loob sila. Binuksan niya ang pinto ng kotse nang tumapak ang kanyang paa sa lupa. Biglang nanghina ang kanyang tuhod, halos hindi siya makatayo. Humawak siya sa pinto ng kotse ng 2 segundo. Huminga ng malalim at naglakad papunta sa pinto. Habang ipinapasok niya ang susi sa lock, biglang binuksan ang pinto mula sa loob. Ang kanyang ina, si Linda, ay nakatayo sa pintuan, nakasuot pa ng pantulog kagabi, may suot na coat sa labas, gusot ang buhok. Ang kanyang mukha ay baluktot na parang isang talong na tinapakan. "Pumasok ka," hinila siya ni Linda. Mahina ang kanyang boses, pero isang hina na parang nagbabadyang pagsabog. "Naghahantay ang tatay mo sa loob. Nandyan din ang tito mo, ang ninong mo, at ang tito-in-law mo." Nakatayo si Marco sa pasukan. Nakita ang sala na puno ng tao. Ang kanyang ama, si Gregorio, ay nakaupo sa gitna ng sofa, maitim ang mukha. Ang ashtray sa harap niya ay puno ng upos ng sigarilyo. Ang buong sala ay may amoy ng usok. Ang kanyang tito ay nakaupo sa tabi. May hawak na hindi sinindihang sigarilyo. Ang kanyang kilay ay magkasalubong. Ang kanyang ninong ay nakasandal sa sofa. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan, nakatulog, hindi alam kung nag-iisip o nagpapahinga. Ang kanyang tito-in-law ay nakaupo sa gilid. May hawak na telepono. Ang liwanag mula sa screen ay nagpapaputi sa kanyang mukha. Sa mesa, may ilang mga dokumento. Ang nasa itaas ay may heading, Valeriano Holdings Legal Department Contract Termination Notice. "Maupo ka." Itinuro ni Gregorio ang sofa sa tapat. Pumunta si Marco at umupo. Nanahimik ang sala ng mga 5 segundo. Pagkatapos, si Linda ang unang sumabog. "Anak ni Miguel Valeriano si Althea?" Ang kanyang boses ay matinis na kayang pumunit ng salamin. 3 taon niya tayong niloko!" Anak siya ni Miguel Valeriano, pero 3 taon siyang nagpakasal sa pamilya natin nang hindi nagsasabi. "Hindi ba't panloloko iyan? Tumahimik ka." Hindi malakas ang boses ni Gregorio, pero ang boses ni Linda ay agad na naputol. Si Gregorio ay isang dating sundalo, hindi gaanong nakikialam,
pero kapag nagagalit, walang nangangahas sumagot. Noong bata pa siya, malakas ang kanyang boses, malakas ang kanyang presensya. Kapag nagagalit, ang buong bahay ay nanginginig. Anong silbi ng pagsasabi mo niyan ngayon? Pinatay ni Gregorio ang sigarilyo sa ashtray, itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Marco. Sa contract signing, ano ang sinabi ni Miguel Valeriano sa harap ng buong industriya? Ang boses ni Marco ay halos hindi marinig. Una, lahat ng kooperasyon sa pagitan ng Valeriano Holdings at Santos Construction simula ngayon ay itinitigil na. Pangalawa, sa mga may transaksyon sa Santos Construction, kayo na ang humusga sa panganib. Pangatlo, huminto siya. Pangatlo, si Althea ay nasa 30,000 talampakan sa Himpapawid, papuntang Melbourne. Nanahimik na naman ang sala. Pagkatapos, binuksan ng kanyang ninong ang kanyang mga mata at dahan-dahang nagsalita. Marco, alam mo ba kung gaano katagal tatagal ang cash flow ng Santos Construction? Itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Hindi nagsalita. Itinaas ng kanyang ninong ang 3 daliri. 3 buwan. Kung aalis ang Valeriano at susunod ang ibang mga partner, tatagal lang ng 3 buwan ang Santos Construction. Sumali ang kanyang tito. 3 tawag ang natanggap ko kanina. Si Mr. Tan ng Universal Realty, si Mr. Lee ng Federal Builders at si Mr. Chan ng Prime Logistics. Lahat ay nagtatanong kung ano ang nangyari sa contract signing. Huminto siya, ang kanyang tono ay lumalim. Pinag-aaralan na nilang muli ang kanilang kooperasyon sa Santos Construction. Itinaas ng kanyang tito-in-law ang kanyang telepono. Itinutok ang screen kay Marco. Tingnan mo. Nagkakagulo na ang group chat ng industriya. May nag-record ng audio sa event. Ngayon, buong industriya na ng construction ang pinag-uusapan ito. Sa screen ng telepono, isang grupo na may pangalang Construction Industry Exchange Group. Mabilis ang pag-scroll ng mga mensahe. Ang anak ni Valeriano ay ginawang katulong ng pamilya Santos ng 3 taon. Sobrang unbelievable! Hindi katulong! Mas mababa pa sa katulong. Sabi ng kaibigan ko, hindi man lang makakain ng mainit na pagkain ng asawa ni Santos. Araw-araw siyang sinasabihan ng biyenan niya na palamunin. At ang sekretaryang iyon, sobrang nakakadiri. Isinuot ang pamana ng yumaong ina ng iba at nagpadala pa ng mensahe para ipagyabang. Nakita niyo ba ang screenshot? Nakita ko. Yang si Bea. Nakilala ko na siya dati. Ate ng ate, sa harap, pero sa likod. Tinatapak-tapakan niya. Si Marco Santos din. Isang tanga. Hindi niya alam kung sino ang asawa niya. Sobrang pabaya. Sa tingin ko hindi alam, kundi walang pakialam. Sino ba ang pinahalagahan niya maliban sa sarili niya? Binasa ni Marco ang mga salitang iyon sa screen. Isa-isang binasa, parang nagbabasa ng isang hatol. Hindi mapakali si Linda sa tabi, biglang tumayo. Anong alam nila? Saan kami nagkulang kay Althea? Kumakain sa amin? Nakatira sa amin? 3 taon naming hindi pinagtrabaho. Siya pa ang naagrabyado. Ang boses ni Marco ay mahina. Halos hindi marinig. Ano? Ang coat niya. Anong coat? Ang coat niya. Itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng dugo. Naiwan ang coat niya sa likod ng sasakyan. Nang itulak ko siya palabas, hindi niya suot ang coat niya. Manipis ang bestida niya. Kakauulan lang noong gabing iyon. 3 o 4 na degree lang ang temperatura. Nakasuot siya ng 8 sentimetrong takong. Nakatayo sa hangin ng 50 minuto bago makakuha ng taxi. Nanahimik ang sala. Lahat ay nakatingin kay Marco. Sa kanyang mukha na may isang ekspresyon na hindi pa nila nakikita. Isang ekspresyon ng halos pagkasira. Ang bibig ni Linda ay bumuka at sumara. Gusto niyang magsalita, pero walang lumabas. Muling nagsindi ng sigarilyo si Gregorio. Huminga ng malalim. Ang usok ay lumabas mula sa kanyang ilong. Nagpalabo sa malalalim na linya sa kanyang mukha. Ngayon mo pa sinasabi iyan. Ang boses ni Gregorio ay magaspang at mababa. Huli na. Tumunog na naman ang telepono ni Marco. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito, isang linya lang. Mr. Santos, ako po ang assistant ni Miguel Valeriano. Pinapasabi po ni Mr. Valeriano na ang address ni Miss Valeriano sa Melbourne ay hindi ibibigay. Matagal niyang tinitigan ang mga salitang iyon, pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Sumandal sa sofa at ipinikit ang kanyang mga mata.
Walang nagsasalita sa sala. Ang orasan ay tumitiktak, bawat tunog ay parang isang martilyo sa isang pamilyang malapit ng mabasag. Sa wakas ay hindi na nakatiis si Linda. Bulong niya, bakit hindi pumunta si Marco sa Melbourne para hanapin siya? Humingi ng tawad. Babae lang iyan. Malambot ang puso. Tumahimik ka. Sa pagkakataong ito, lumakas na ang boses ni Gregorio. Malakas na halos nanginig ang mga baso sa mesa. Sino ka ba sa tingin mo? Sino ba ang anak mo sa tingin mo? 3 taon siyang inapi, tapos isang malambot ang puso ng babae lang ang sasabihin mo para matapos ang lahat? Si Linda ay namula at namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Sa huli, wala siyang sinabi. Umupo siya sa sofa, tinatakpan ang kanyang mukha at umiiyak. Pero hindi si Althea ang iniiyakan niya, kundi ang kanyang sarili. Hindi ba't para rin sa pamilyang ito? Para sa Santos Construction? Paano ko malalaman na anak siya ni Miguel Valeriano? Kung sinabi niya lang sana, hindi ko siya tratratuhin ng masama. Siya ang nagtago nito. Ngayon ako pa ang sinisisi. Hindi na siya pinansin ni Gregorio. Matagal niyang tiningnan ang kanyang anak. Sa huli, sinabi niya, Marco, ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay na ito ay ang hindi ko naayos ang pamilyang ito. Ang iyong ina ay masakit magsalita, hinayaan ko lang. Ang mga kalokohan mo sa labas, nagkunwari akong hindi ko nakikita. 3 taon ng kasal ang babaeng iyon sa pamilyang ito, ni isang, kumain ka na ba ay hindi ko na itanong sa kanya. Ang utang ng pamilya Santos sa kanya, habang buhay nating hindi mababayaran. Hindi nagsalita si Marco. Yumuko siya, tinitingnan ang kopya ng divorce agreement sa mesa. Iyon ang ipinrint niya kagabi mula sa Melbourne. Binasa niya ang 10 pahina. Bawat pahina ay parang isang kutsilyo. Isa-isang humihiwa sa kanyang puso. Ang numero sa 3 pahina. 3 beses niyang tiningnan bago makapaniwala. 12% ng kasalukuyang market value ng Santos Construction. I-multiply sa 3. Ang listahan ng 7 alahas sa 4 na pahina. Bawat isa ay may numero, larawan at halaga. Ang mga hikaw na perlas ay nagkakahalaga ng 880,000. 880,000. Naalala niya si Bea na suot-suot ang mga hikaw na iyon. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina nang kunin niya ito mula sa kahon ng alahas. Hindi mo naman madalas suotin, ipagamit mo na kay Bea. Ang ebidensya ng pagtataksil sa 5 pahina, petsa, oras, lugar, mga screenshot ng security camera, mga hotel record, lahat ay malinaw hanggang sa minuto. Bigla siyang may naalala. 3 taon na ang nakalipas. Sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa, may tumawag sa kanya at umalis siya. Pagbalik niya, si Althea ay nakaupo sa gilid ng kama. Bukas pa ang ilaw. Bakit hindi ka pa natutulog? Hinihintay ka. Ngumiti siya. Wag mo na akong hintayin, sabi niya. Mula ngayon, wag mo na akong hintayin. Tumango siya. Sige. Mula noon, hindi na nga siya naghintay. Tuwing gabi, pag uwi niya, patay na ang ilaw sa sala. Sa kwarto, may isang maliit na nightlight na bukas. Natutulog siya sa tabi ng ilaw na iyon, nakaharap sa bintana, nakatalikod sa pinto. Hindi niya kailanman pinansin ang ilaw na iyon. Ngayon, naintindihan niya, hindi iyon ilaw, iyon ang ebidensya na hinintay niya siya. Bawat gabing bukas, sinasabing, hinihintay kita. At bawat umagang patay, sinasabing, hindi ka karapat-dapat. Nang gabing iyon, bumili si Marco ng flight papuntang Melbourne. Hindi niya sinabi sa kahit sino. 3:00 ng umaga, umalis siya sa bahay, dala ang kanyang maleta, nag-drive papuntang airport. Habang papalabas ng kanilang village, dumaan siya sa karinderya, kung saan niya unang dinala si Althea. Ang lumang tindahan na iyon ay sarado na. May isang for rent na sign sa pinto, humihihip sa hangin. Naalala niya ang araw na iyon. Nakaupo siya sa tapat niya, kumakain ng isang mangkok ng maanghang na noodles, naluha sa anghang, pero nakangiti pa ring sinasabing, masarap. Noon, inisip niya na madali lang pasayahin ang babaeng ito. Ngayon, naintindihan niya, hindi dahil masarap ang pagkain, kundi dahil sa kanya. Masarap kumain kahit ano. At ang babaeng ito, na masaya sa kahit ano, ay itinulak niya palabas ng kotse. Nakatayo sa malamig na hangin, walang kahit isang coat para sa lamig.
Nang lumapag ang eroplano sa Melbourne, alas 9 ng umaga lokal na oras, lumabas siya sa customs, nakatayo sa labas ng airport, tinitingnan ang langit na kulay lila, natigilan sandali. Ang Disyembre sa Melbourne ay tag-araw. Nakasuot siya ng manipis na shirt, nakatayo sa ilalim ng araw ng tag-araw, pero nanlalamig ang buong katawan. Sumakay siya ng taxi. Ipinakita sa driver ang address ng hotel na nakuha niya mula sa sekretarya ni Miguel Valeriano. Ang kanyang ina, pagkatapos ng dose-dosenang tawag, ay sa wakas ay nakuha ang address. Nang makuha ni Linda ang address, nanginginig ang kanyang mga kamay. Agad niya itong ipinasa sa kanya, 3 beses. Bawat isa ay may maraming tandang padamdam. Nahanap ko na! Pumunta ka na agad! Lumuhod ka kung kailangan para bumalik siya. Tinitigan ni Marco ang mga mensahe. Hindi nag-reply. Inilagay niya ang address sa navigation. Isinara ang WhatsApp. Sumandal sa upuan ng taxi. Tinitingnan ang estrangherong gabi sa isang estrangherong bansa. Ang mga ilaw sa kalsada ng Melbourne ay mas mababa kaysa sa Maynila. Ang ilaw ay mas mainit. Ang mga bahay sa gilid ng kalsada ay hindi matataas. Marami ay 2 o 3 palapag lang. May mga bulaklak sa balkonahe at mainit na ilaw mula sa mga bintana. Ang lungsod na ito ay tahimik at magiliw. Kabaligtaran ng bagyo sa kanyang puso. Huminto ang taxi sa harap ng isang hotel. Hindi malaki ang hotel. Isang boutique hotel. Madilim ang ilaw sa lobby. Tanging ang isang mainit na ilaw sa reception ang bukas. Tumayo siya sa harap ng hotel. Tumingala. Naalala niyang takot si Althea sa dilim. Laging may ilaw sa tabi ng kama kapag natutulog. 3 taon, tuwing gabi, hinahayaan niya ang ilaw na iyon na bukas para sa kanya, pero hindi niya kailanman pinansin. Pumasok siya sa lobby. "Excuse me." Ang kanyang Ingles ay may accent, pero malinaw. "I'm looking for a guest. Her name is Althea Valeriano." Tumingin sa kanya ang receptionist, tiningnan siya ng ilang segundo. Ang hitsura ng lalaking ito ay kaawa-awa, gusot ang damit, mapula ang mga mata, may amoy ng isang taong galing sa isang mahabang flight, nagatubili siya, at magalang na umiling. "Sorry sir, I can't give out guest information." Binuksan ni Marco ang kanyang bibig. Gusto sanang magsalita pa, pero pinigilan niya ang sarili. Alam niya ang patakaran ng hotel. Walang saysay ang pamimilit. Umalis siya. Umupo sa isang sofa sa sulok ng lobby. Nakapatong ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod. Yumuko, parang isang estatwang inabandona. Unti-unting lumipas ang oras. 8 ame, 9 ame, 10 ame. Ang mga tao sa lobby ay dumarating at umaalis. Mga turista na may maleta, mga negosyante na may kape, mga pamilya na may mga anak. Lahat ay nagmamadali. Walang nakapansin sa lalaking malapit ng masira sa sulok. 10:30 a.m. Tumunog ang elevator. Hindi ang elevator para sa mga bisita, kundi ang elevator para sa executive floor. Bumukas ang pinto, isang babae ang lumabas. Nang itaas ni Marco ang kanyang ulo at makita siya, nanigas siya. Si Althea iyon, pero hindi ang Althea na kilala niya. Nakasuot siya ng beige wide leg pants na may light blue na silk shirt. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang mababang ponytail. Walang makeup. Ang kanyang balat ay may natural na pamumula dahil sa araw ng Australia. May dala siyang canvas bag. Sa loob ay may kalahating baguette at isang bungkos ng lavender na nakabalot sa papel. Mukha siyang napakabuti. Napakabuti na halos hindi siya makilala ni Marco. Sa kanyang alaala, si Althea ay laging ang anino na nakasuot ng madilim na damit, nakatayo sa sulok. Hindi siya kailanman ngumingiti ng malakas sa harap niya. Hindi nagsasabing, "Masaya ako ngayon." Hindi nagrereklamo, hindi naglalambing, hindi humihingi ng kahit ano. Hindi pa niya siya nakitang ganito, relax, maliwanag, may amoy ng araw, at bulaklak. Sa loob ng 3 taon na iyon, anong klasing buhay ang ipinaranas niya sa kanya? Bigla niyang naalala lahat. Lumabas si Althea sa elevator, naglakad papunta sa pintuan ng hotel, at huminto. Nakita niya siya. Tumayo si Marco mula sa sofa, ang kanyang galaw ay matigas na parang may kalawang. Humarap siya ng 2 hakbang, gumalaw ang kanyang mga labi, ang kanyang lalamunan ay parang nilagari. Ang boses na lumabas ay magaspang at basag. "Althea." Tumingin sa kanya si Althea. Hindi nagsalita, hindi umiwas.
Nakatayo lang siya, hawak ang canvas bag. Ang kanyang mukha ay kalmado na parang isang lawa na walang hangin. Magdamag ka bang naghintay? Tanong niya. Ang kanyang tono ay kaswal, parang nagtatanong sa isang hindi gaanong kakilalang kasamahan. Kumain ka na ba ng almusal? Gumalaw ang lalamunan ni Marco. Tumango. Althea, ako. Nagsimula siyang magsalita, pero naputol ang kanyang boses. Naghanda siya ng hindi mabilang na mga paliwanag. Sa eroplano, nag-ensayo siya. Pero nang nasa harap na niya, lahat ng salita ay nawala. Hinintay siya ni Althea ng 5 segundo. Pagkatapos ay pumunta sa coffee bar sa sulok ng lobby, umorder ng isang flat white at isang sandwich. Pagkatapos umorder, lumingon siya sa kanya. Ang kanyang tono ay kalmado pa rin. Kumain ka na ba ng almusal? Natigilan si Marco. Inaasahan niyang sisigawan siya, aalis, o sasabihing lumayo na siya. Inisip niya ang 100 pinakamasamang senaryo, pero hindi niya inasahan na tatanungin siya kung kumain na ba siya. Hi, hindi pa. Kung gayon, maupo ka. Itinuro ni Althea ang isang upuan sa tabi ng coffee bar at siya mismo ang unang umupo. Mekanikal na lumapit si Marco. Umupo sa tapat niya. Dinala ng waiter ang kape at sandwich ni Althea. Uminom siya ng kape at itinulak ang sandwich sa harap niya. Kainin mo. Tinitigan ni Marco ang sandwich, nanikip ang kanyang lalamunan. Kinagat niya ito, nguya ng ilang beses bago lunukin. Ang tinapay ay may avocado at smoked salmon. Sariwa ang mga sangkap, pero wala siyang nalalasahan. Althea, sorry. Sa wakas ay nasabi niya ang 3 salitang iyon. Ang kanyang boses ay mahina, halos matabunan ng background music ng coffee bar. Tiningnan siya ni Althea. Sorry para saan? Lahat, sabi ni Marco. Ibinaba ang sandwich. Pinagkrus ang kanyang mga daliri sa mesa. Noong gabing iyon, itinulak kita palabas ng kotse. Gago ako. Sa loob ng 3 taon, binaliwala kita. Gago ako. Ang mga sinabi at ginawa ni Bea, hindi ko pinigilan. Pinutol siya ni Althea. Ibinaba niya ang kanyang tasa, kinuha ang napkin, at pinunasan ang kanyang bibig. Bawat galaw ay kalmado sa paraan na nagpapakita ng pagiging estranghero ni Marco. Sa tingin mo ba, pinaupo kita dito para pakinggan ang sorry mo? Gumalaw ang mga labi ni Marco. Walang lumabas na tunog. Ang sorry, tinatanggap ko. Ibinaba ni Althea ang napkin sa mesa. Maayos na nakatupi. Pero ang utang sa loob ng 3 taon, hindi matatapos sa isang sorry. Kinuha niya mula sa kanyang canvas bag ang isang brown na sobre, inilagay sa mesa, at itinulak sa harap niya. Buksan mo! Tinitigan ni Marco ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Binuksan niya ito, at kinuha ang mga dokumento sa loob. Ang nasa itaas ay isang divorce agreement, nasa kanang ibaba na ang pirma ni Althea. Sa ilalim ay isang makapal na tumpok ng mga financial statement, mga bank record, at isang asset valuation. Basahin mo ang divorce agreement. Sumandal si Althea sa upuan, isang kamay sa mesa. Ang kanyang tono ay parang naguulat sa trabaho. Ang property division, detalyado ang pagkakasulat ng abogado ko. Sa madaling salita, 3 bagay. Tinitigan ni Marco ang kasunduan, nanginginig ang kanyang mga daliri. Una, lahat ng alahas na iniwan sa akin ng aking ina, kasama na ang mga hikaw na perlas na kinuha ni Bea, sa loob ng 3 araw, ibalik ang orihinal. Bawat kulang, babayaran ng 3 beses ang market price. Huminto siya, uminom ng kape. Pangalawa, ang kita mula sa aking prenuptial property sa panahon ng ating kasal, lahat ay ininvest sa Santos Construction. Ang halagang ito, ayon sa kasalukuyang valuation ng Santos Construction, ay i-convert sa shares. Kailangan mong bilhin ang mga shares na iyon sa halagang 3 beses ang presyo. Ang eksaktong halaga ay kinalkula na ng aking abogado. Nasa 3 pahina ng attachment. Binuksan ni Marco ang 3 pahina. Nang makita niya ang numero, ang kanyang mukha ay mas maputla pa kaysa sa pader ng hotel. Ang numerong iyon ay katumbas ng 12% ng kasalukuyang market value ng Santos Construction, i-multiply sa 3. Itong halaga. Tinuloy ni Althea ang kanyang sasabihin. Ang kanyang tono ay kalmado. Okay lang. Kung hindi mo mabayaran, okay lang. Direktang magiging shareholder ako. Sa ratio na iyon, dapat mayroon akong isang upuan sa board ng Santos Construction. Mr. Santos, sa susunod na board meeting,
Huwag mong kalimutang ireserba ako ng upuan. Binuksan ni Marco ang kanyang bibig. Walang salitang lumabas. Hindi siya natakot sa numero, natakot siya sa paraan ng pagsasalita ni Althea. Nakaupo siya sa tapat niya, ang kanyang tono ay magalang, walang butas, parang nakikipag-usap sa isang ordinaryong business partner. Ang kanyang mga mata ay walang pagmamahal, walang galit, tanging isang malamig na determinasyon na singilin ang lahat ng utang. At pangatlo, tumayo si Althea, kinuha ang resibo sa mesa, naglabas ng isang Australian dollar bill mula sa kanyang wallet at inilagay sa tabi ng resibo. Kinuha ng nanay mo ang mga gamit ko, hindi lang ang mga hikaw na perlas. Gumawa ako ng listahan, nasa ika-4 na pahina ng attachment ng divorce agreement. Ang mga kinuha niya, ibinigay sa iba, at nawala, ay 7 lahat. Lahat ay pamana sa akin ng aking ina. Ang 7 ay nagkakahalaga ng mahigit 2 milyon. Hindi ako hihingi ng sobra, bayaran mo lang ang eksaktong halaga. Kinuha niya ang kanyang canvas bag, inilagay ang lavender sa loob, at yumuko para tingnan si Marco na nakaupo. Sa loob ng 3 taon, 312 beses mong sinabi sa akin na huwag mo na akong hintayin. Biglang humina ang kanyang boses, isang hina na si Marco lang ang makakarinig. Ngayon, ako naman ang magsasabi sa iyo. Marco, huwag mo na akong hintayin. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, umalis siya papunta sa pintuan ng hotel. Ang kanyang mga takong ay tumutunog sa marmol na sahig. Matatag ang ritmo, walang ni isang pag-aalinlangan. Tumayo si Marco mula sa upuan. Gusto siyang habulin, pero ang kanyang mga binti ay parang nakapako. Tiningnan niya ang divorce agreement sa mesa. Ang pirma ni Althea ay malinis at diretso. Bawat guhit ay isinulat ng may diin. Bigla niyang naalala, 3 taon na ang nakalipas, nang kumuha sila ng marriage license. Nanginginig ang kanyang kamay habang pumipirma, hindi dahil sa kaba, kundi dahil malamig sa Maynila at 1 oras siyang naghintay sa labas. Nang dumating siya, ano ang sinabi niya? Bakit hindi ka pumasok muna? 3 taon niyang inalala ang mga salitang iyon. Hanggang ngayon niya lang naintindihan kung gaano kabastos ang mga salitang iyon. Nang lumabas siya sa hotel, isang puting Porsche ang papalabas na ng driveway, sumama sa daloy ng trapiko sa ilalim ng araw ng Melbourne. Si Althea ay nakaupo sa passenger seat. Bukas ang bintana, hinahangin ang kanyang buhok. May sinabi siya sa lalaking nagmamaneho, may ngiti sa kanyang labi. Nakita na niya ang ngiting iyon. 3 taon na ang nakalipas, sa araw ng kanilang kasal, nang hintayin niya siya hanggang sa mapuno ng ambon ang kanyang buhok, iyon ang huling ngiting ipinakita niya. Hindi isang masayang ngiti, kundi isang sige na nga. Nakatayo si Marco sa harap ng hotel, ang kanyang damit ay hinahangin. Ang divorce agreement sa kanyang kamay ay basa na ng pawis. Nawalan ng baterya ang kanyang telepono, hindi siya makatawag. Kahit may baterya, hindi niya alam kung sino ang tatawagan. Tatawagan si Althea? Hindi niya sasagutin. Tatawagan ang kanyang ina? Sisigawan lang siya at sasabihing lumuhod ulit. Nakatayo siya sa ilalim ng araw ng tag-araw sa Melbourne, nanlalamig ang buong katawan. 3 kanto mula sa hotel. Sa isang murang motel, nakaupo si Marco sa gilid ng kama. Sa harap niya ay ang kopya ng divorce agreement. Hawak niya ang panulat, nakalutang sa papel. Gusto niyang magsulat. Gusto niyang isulat ang sorry. Gusto niyang isulat ang pwede bang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gusto niyang isulat ang magbabago na ako. Pero sa huli, wala siyang isinulat dahil sa wakas, naintindihan niya. Sa loob ng 3 taon, hindi siya binigyan ng pagkakataon, kundi sa bawat pagkakataon, pinili niyang huwag pansinin. Ibinaba niya ang panulat, itinupi ang kasunduan, inilagay sa drawer. Pinatay ang ilaw. Sa labas, ang Melbourne ay puno ng ilaw, pero alam niya, gaano man kaliwanag ang mga ilaw ng lungsod na ito, mula ngayon, may isang ilaw sa kanyang buhay na tuluyan nang namatay. At ang taong dating nagsindi ng ilaw para sa kanya, ay nasa ibang silid, kasama ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya, kumakain ng isang mainit na adobo. Hindi na niya kailangang magsindi ng ilaw, dahil siya na mismo ang ilaw. At ang ilaw na iyon ay hindi na muling mag-iilaw para sa kanya.